andito kami sa sementeryo ng Talavera at ngayon panoorin nyo kaming gumawa ng case study. Andito yung mga kakasamahan kong walang ambag sa buhay. O, mag-hi kayo. Hi mga Blackshot! Before tayo mag-coding showdown, let's introduce our team. I'm Micaela M. Rivera, seat number 30 at ako ang leader. Kaya kung may mali dyan, kasalanan ko na lahat. Hindi nga! Parang may naamoy ako hindi maganda. Hi, I'm John Clifford Tanya, seat number 35, ang programmer. Ako yung naka 5 cups of coffee para matapos tong code na to. Para sa mga bumabangon, para sa iyo, ma'am. Okay. Hi, I'm Kristen Joy Ardela Cruz, seat number 9, documentation writer, aka ang di natutulog sa forma team. Ako si Zaira Abo Manlag, seat number 4, ang researcher. Ako ang nag-interview sa palengke kahit tirik ang araw. Wow naman! Wow! Hi, and I am Monica Di Guzman, seat number 8, the editor. Ako ang dahilan kung bakit hindi choppy ang video. Ang title ng aming project ay Grocery Receipt Billing System using C++. This program aims to help small stores, lalo na yung sa palengke ng Talavera, para mas mapabilis and mas accurate ang pag-compute ng total ng items. So in short, less stress sa tindera, less reklamo sa sukli. Now, let's talk technology, pero chill lang. Variables. Of course, we use variables for item name, quantity, price, subtotal, and total. At lahat ng kailangan para hindi na mahirapan sa manual si auntie mong cashier. So what the program is about? So basically, ginawa namin ang system na parang mini cashier machine. So, nandito po kami ngayon sa palengke ng Talavera upang alamin kung ano nga ba ang kadalasang problema ng manual computation ng resibo. So, narito ang kadalasang problema ng mga nagtitinda dito sa palengke ng Talavera. Go po. Kasi nakakalimutan ko dito yung discount. Nakakalimutan pag maraming tao. Manual lahat kaya mabagal. Paano automatic? Okay guys, so i-explain namin yung code namin kasi sabi ng prof namin, dapat daw yung naintindihan namin, hindi lang puro copy-paste. Yung do while loop, aka balik ka dito pag mali ka. So, nagsisimula yung program sa do while. Ibig sabihin nito, oy, user pumili ka ng choice. Pero kung mali yan, babalik ka at walang takas. Parang toxic relationship. Babalik at babalik ka. Sa kanya pa rin babalik, sigaw ng damdamin sa... Switch case, aka kung ano pinili mo, yun makukuha mo. So kapag nag-input ka ng choice, pumapasok siya sa switch case. Parang fast food. Case 1 equals chicken. Case 2, burger. Case 3 equals exit. Pero sa amin, case 1 equals enter items at walang burger. Pag pinili mo yung case 1, may repeat until para sa item count. Meaning, ilang items ilalagay mo, pero kailangan between 1 to 50. Kapag naglagay ka ng 999, boom, invalid, try again. Parang ML rank lang, laging invalid yung teammates mo. For loops, aka paulit-ulit kasi kailangan. Tapos papasok sa for loop kung saan inisa-isa namin yung mga item. Item name, quantity, price. Para tayo nag-grocery pero walang budget. Inputs, aka para kanino ka bumibili. So, ito ang pinaka-importante. User will type item name, quantity, and price. At yes, kailangan positive number. So, bawal quantity equals negative 5. Ano yon, money back? Or price equals 0. Sana all free. Now guys, explain naman namin yung lumabas sa program. Baka kasi iniisip nyo na drawing lang.
Number 1, pag natapos mo na ilagay lahat, boom, magpiprint yung program ng table na ganito. Item name, quantity, price, total per item. Parang resibo sa grocery pero mas pogi kasi gawa namin. Number 2, computation ng total. Automatic tina-times ng program yung quantity times price. Kaya kung bumili ka ng 3 canned goods na tig 20, ang total ay 60. Unless, math teacher ka, baka 59.99. Tapos kukunin niya yung overall total. Ito yung mapapaisip ka ng, talaga bang kailangan ko bumili ng 10 noodles? Number 4, program complete. After nun, pwede ka na bumalik sa menu at mag-enter ulit. Or mag-exit ka na, depende kung gusto mo pa mag-suffer. Ayoko! Ikaw na lang. So bakit useful to sa mga tindera sa palengke? Number 1, mas mabilis mag-compute. Wala lang kalkuladora moments. Number 2, mas accurate. No more, ay, mali pala yung compute ko kanina. Number 3, may digital record. Hindi mawawala kahit mabasa yung papel. Number 4, easy to use. Simple menu, straightforward instruction. Number 5, automatic discount. Hindi na nila makakalimutan i-apply. So guys, that's our grocery receipt billing system. Sana pwedeng ibenta sa palengke. Benta kayo? Pero for now, project muna. Thank you guys! Thank you, ma'am. Please po, passing grade.